Ang tunog ng nabasag na porselana ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na kusina ng Hacienda del Fuego. Sa isang iglap, tumigil ang lahat. Ang paghiwa ng mga katulong sa gulay, ang mahinang pag-uusap sa sulok, ang pag-akyat ng usok mula sa kalan na dikahoy. Lahat ng mata ay napunta sa sahig kung saan ang mga piraso ng isang luma at simpleng mangkok ay nagkalat na parang mga basag na pangarap. Pero para kay Cassandra Imperial, ang tunog na yon ay musika. Isang matamis, matagumpay na musika. Nakatayo siya roon, matikas sa kanyang puting linen dress, na halatang hindi bagay sa lumang kusina. Napakislap ang kanyang mga diamanteng hikaw sa bawat paggalaw ng kanyang ulo. Isang maliit at bahagyang nangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang matandang babae na nakatitig sa mga basag na piraso. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Ito ang nararapat sa kanya. Sa isip ni Cassie, ang matandang ito na nangahas na sagot-sagutin siya. Sino ba siya sa akala niya? Isa lang siyang utusan, isang hamak na kusinera sa probinsyang ito. Hindi niya alam kung sino ang kanyang binabangga. Ilang oras lang ang nakalipas, dumating si Cassie sa Hacienda del Fuego na parang isang reyna. Ang kanyang mamahaling European car ay dumaan sa bakubakong daan, papasok sa plantasyon ng kape, at sa bawat yugyog, mas lalo lang niyang nararamdaman ang pagkainip. Tumingin siya sa labas ng bintana sa walang katapusang hanay ng mga puno ng kape. Para sa iba, ito siguro ay paraiso. Pero para sa kanya, ito ay isang paalala ng pagiging probinsyano ng pamilyang malapit na niyang aniban. Malapit na po tayo, Ma'am Cassie, sabi ng driver na ipinadala ni Lorenzo para sunduin siya. Hindi sumagot si Cassie. Inayos lang niya ang salamin sa mata mula sa isang sikat na designer brand at hinaplos ang kanyang leather na bag. Ito ang sakripisyo. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa pangalang Del Fuego. Ang pangalang iyon ang magbubura sa anino ng pagiging nouveau riche ng kanyang pamilya. Ang pangalang iyon ang magbibigay sa kanya ng respetong hindi kayang bilhin ng pera ng kanyang ama. Pagbaba niya ng sasakyan, isang matandang hardinero ang sumalubong sa kanya. Nakayuko. Magandang araw po, ma'am. Maligayang pagdating sa Hacienda del Fuego. Where's Enzo? Tanong niya. Walang emosyon habang inaalis ang kanyang salamin. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ng lalaki. Pinagmasdan niya ang malaking bahay na gawa sa kahoy. Luma. Masyadong luma para sa kanyang panlasa. Nasa opisina pa po si Sir Lorenzo, pero parating na rin po siya. Tuloy po kayo, sabi ng hardinero. Naglakad si Cassie papasok sa bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at bulaklak ay sumalubong sa kanya. Maganda naman sana, pero kulang sa karangyaan na kanyang inaasahan. Ang mga gamit ay antigo, mga larawan sa pader ay kupas na. Nasaan ang ginto? Ang marmol? Ang mga chandelier? Gusto niyo po ba ng mainom, ma'am? Tanong ng isang katulong. Just water, and tell me where the kitchen is. I want to see how they prepare the food here. Utos niya na parang siya na ang nagmamay-ari ng lugar. Dinala siya sa kusina at doon, mas lalo siyang nainis. Ang kusina ay maluwag pero simple. Isang malaking mesa na gawa sa kahoy ang nasa gitna at ang kalan ay dekahoy pa. Napangiwi si Cassie. Parang bumalik siya sa nakaraan at doon sa gitna ng lahat ay may isang matandang babae. Nakasuot ito ng simpleng bestida at apron. Ang buhok niyang may mga puti na ay nakapusod lang. Abala ito sa paghahalo ng isang malaking kaldero. Lumapit si Cassie, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na semento. Anong niluluto mo? Nag-angat ng tingin ang matanda. Ngumiti ito ng bahagya. Adobong manok sa gata, hija. Paborito ito ni Enzo. Hija? Ulit ni Cassie sa kanyang isip. Ang lakas naman ng loob ng matandang ito. I don't like coconut milk in my adobo. Masyadong probinsya.
Lutuin mo ulit. Yung tuyo lang. At ayokong gumagamit ka ng mantikang baboy. Use olive oil. Ang ngiti ng matanda ay bahagyang nawala. Pero Hija, ito ang espesyalidad ng bahay. Ito ang lutong kinagisnan ng mga Del Fuego. Well, I'm about to be a Del Fuego. Mataray na sagot ni Cassie. And I want things my way. Simula ngayon, ako ang masusunod sa kusinang ito. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng matanda. Mula sa pagiging kalmado, naging matigas ito. Ang paggalang Hija ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Parang kumulo ang dugo ni Cassie. Isang utusan lang, sasagutin siya ng ganito. Kinuha niya ang isang mangkok na nasa mesa. Luma ito, gawa sa putik, na may simpleng disenyo. Pangit. At ang mga gamit dito, kailangan na ring palitan. Look at this. It's hideous. Basura. Biglang kumilos ang matanda. Sinubukan nitong kunin ang mangkok mula sa kanya. Huwag mong bastusin ang mga bagay na may kasaysayan. Ang mangkok na yan. Ano? May kasaysayan ng kahirapan? Putol ni Cassie. Ang boses niya ay puno ng pang-aalipusta. Itinaas niya ang mangkok. This represents everything that's wrong with this place. Luma, kupas, at walang kwenta. At doon, sa harap ng nanlalaking mga mata ng matanda at ng mga katulong na napahinto sa kanilang ginagawa, sinadya niyang bitawan ito. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa tunog ng pagbasag. Nakatitig lang ang matanda sa mga piraso sa sahig. Ang kanyang muka ay parang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Cassie. Iyon ang gusto niyang makita. Ang pagkasira sa mukha ng isang taong nangahas na kalabanin siya. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi nagtagal. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kilalang kilala niya. Anong nangyayari dito? Dahan-dahang lumingon si Cassie. At doon, sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Lorenzo. Ang kanyang muka, na kanina lang ay siguradong puno ng nangiti at pananabik na makita siya, ay ngayoy isang blangkong maskara ng pagkalito at gulat. Ang mga mata ni Enzo ay lumipat mula sa mukha ni Cassie, patungo sa nagkalat na piraso ng mangkok sa sahig, at sa wakas, sa matandang babae na nakatayo roon, nakatitig sa sahig na parang gumuho na ang mundo nito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Mabigat at puno ng mga tanong na hindi pa nasasabi. Para kay Lorenzo, ang katahimikan na yon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Pagpasok niya sa kusina, ang una niyang naramdaman ay ang pamilyar na amoy ng adobong piniprito sa gata. Ang amoy ng kanyang pagkabata. Ang amoy ng pagmamahal ng kanyang ina. Pero ang pakiramdam na iyon ay agad na palitan ng isang matinding kaba nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Cassie, ang babaeng pinakamamahal niya, ay nakatayo roon na may ekspresyon ng pagwawagi at paghamak. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng mangkok. Ang mangkok na yon, hindi isang ordinaryong mangkok. At ang kanyang ina, nakita ni Lorenzo ang kanyang ina na nakatitig sa mga basag na piraso. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko. Ang mukha ay blangko sa sobrang sakit. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Hindi ito isang aksidente. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang bawat yabag ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mga piraso sa sahig. Cassie, sabi niya, at ang boses niya ay halos hindi niya makilala sa sobrang lamig. Biglang nagbago ang mukha ni Cassie nang marinig ang kanyang boses. Ang nangisi nito ay napalitan ng pagkagulat na agad sinundan ng isang pekeng ng ngiti. Enzo, darling, you're here, sabi nito.
Ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. Lumapit ito sa kanya at sinubukang kumapit sa kanyang braso, pero umiwas siya. Nothing. It was an accident. Madulas lang kasi. Hindi siya sumagot. Sa halip lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina. Ma, mahinang sabi niya. Hindi lumingon si Doña Amor. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa sahig. Tumingin si Lorenzo kay Cassie at sa pagkakataong ito, wala nang pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na tanong. Anong sinabi mo sa kanya? Wala, I swear. Nag-uusap lang kami tapos nadulas lang talaga sa kamay ko ang mangkok. It's so old and slippery. Pagdadahilan ni Cassie, ang boses ay nagsisimulang manginig. Pero nakita ni Lorenzo ang takot sa mga mata nito. At sa likod ng takot na yon, nakita niya ang kasinungalingan. Tumingin siyang muli sa kanyang ina. At doon niya napansin ang isang bagay na lalong dumurog sa kanyang puso. Ang mga kamay ni Doña Amor ay nanginginig habang dahan-dahan niyang pinupulot ang bawat piraso ng basag na mangkok na parang pinupulot niya ang mga piraso ng isang alaalang hindi na mabubuo. Lumapit si Lorenzo at hinawakan ang mga kamay nito. Mahayaan niyo na po. Sa wakas, nag-angat ng tingin ang kanyang ina. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na mas malala pa sa galit. Nakita niya ang matinding pagkadismaya. Isang butil ng luha ang tahimik na pumatak mula sa mata nito, hindi para sa nabasag na mangkok, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Doon na nagsalita si Lorenzo, malinaw at matatag, para marinig ng lahat sa kusina. Pero ang mga salita niya ay para lamang kay Cassie. Cassie, si Mama, si Doña Amor. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Nakita ni Lorenzo kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Cassie. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka pero walang salitang lumabas. Ang matandang babae na tinrato niyang parang basura, ang ina ng lalaking pakakasalan niya. Ma'am, I didn't know. Bulong ni Cassie, ang boses ay basag. Pero huli na ang lahat. Ang maskara ay nahulog na. At ang nakita ni Lorenzo sa ilalim nito ay isang halimaw na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Halika, Ma, sabi ni Lorenzo, habang marahan niyang itinayo ang kanyang ina. Inaalalayan ito palayo sa mga basag na alaala sa sahig. Enzo, sandali, pagmamakaawa ni Cassie. Mamaya na tayo mag-usap, putol niya. Hindi ito nilingon. Dinala niya ang kanyang ina sa sala at pinaupo sa paborito nitong silya. Tahimik lang sila pareho. Walang salitang kailangan. Sa isang tingin lang, alam na nila ang nararamdaman ng isa't isa. Maya-maya pa, isang boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Tita Amor, Enzo, narinig ko ang nangyari. Pumasok si Sofia Reyes, ang dati niyang nobya. Dala nito ang isang basket ng mga prutas at sa mukha nito ay bakas ang perpektong pag-aalala. Lumapit ito agad kay Doña Amor at hinawakan ng kamay. Okay lang po ba kayo, tita? Nabalitaan ko po kay Manang Lita. Grabe naman. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ang mga salita ni Sofia ay puno ng simpatiya, pero nang magtama ang mga mata nila ni Lorenzo, may nakita siyang isang panandaliang kislap. Isang kislap ng tagumpay. Iniwan ni Lorenzo ang dalawa at bumalik sa kusina. Nakita niya si Cassie na nakatayo pa rin doon tulala. Sa opisina, maikling sabi niya, doon tayo mag-usap. Sumunod si Cassie sa kanya papunta sa maliit na opisina ng hasyenda. Pagsara ni Lorenzo ng pinto, hinarap niya ito. Enzo, I'm so sorry, hindi ko talaga alam. Ang alin, Cassie? Ang hindi mo alam na nanay ko siya? Kaya okay lang na bastusin mo siya? Tratuhin na parang utusan? Ganon ba? Ang boses ni Lorenzo ay kalmado, pero sa ilalim nito ay may nag-aalab na galit. Hindi! Hindi sa ganoon. It was a misunderstanding. Nakita ko ang nangiti mo, Cassie, sabi ni Lorenzo,
Ang bawat salita ay mabigat. Nakita ko kung paano ka nasiyahan nung nabasag ang mangkok. Huwag mo nang itanggi. Napaiyak si Cassie. Hindi mo ako naiintindihan. Oo, sagot ni Lorenzo. Siguro nga, dahil ang babaeng kaharap ko ngayon, hindi ko nakilala. Tumalikod siya, hindi na makayanan pang tingnan ang mukha nito. Habang nakatayo siyang nakatalikod, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa labas ng pinto, malinaw at matatag. Kausap si Sofia, pero alam niyang para sa kanya at kay Cassie ang mga salitang iyon. Ang Hacienda del Fuego ay itinayo sa pagmamahal at paggalang, Sofia. May sandaling katahimikan. Kung sino man ang walang paggalang sa pinagmulan natin, ay walang lugar sa pamilyang ito. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang uri ng pagpapahirap na hindi pa nararanasan ni Cassie sa buong buhay niya. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig sa malaking lamesa na gawa sa Nara ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Bawat kalansing ay parang isang sigaw. Bawat pagnguya ay parang isang pagsabog. Si Cassie ay nakaupo sa tabi ni Lorenzo, pero parang may isang pader ng yelo na namuo sa pagitan nila. Hindi niya magawang tingnan si Doña Amor na nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. Ang postura ay tuwid na parang isang reyna sa kanyang trono. Hindi rin niya magawang tingnan si Lorenzo na kanina pa nakatitig sa kanyang pagkain. Ang panga ay matigas sa pinipigilang emosyon. Kahit si Sofia na naimbitahan na ring manatili para sa hapunan ay tahimik lang. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya na may bahid ng awa. Isang pekeng awa na mas masakit pa sa anumang insulto. Pinilit ni Cassie na sumubo ng kanin. Ang pagkain ay walang lasa. Ang lalamunan niya ay tila nagsara. Ang bawat tingin mula sa mga katulong na nag-aabot ng pagkain ay parang isang panghuhusga. Nararamdaman niya ang kanilang mga mata sa kanyang likod. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan sa kanyang isip. Siya ang babaeng walang galang. Siya ang nagbasag sa alaala ng pamilya. Hindi siya karapat-dapat. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang isigaw sa kanilang lahat kung sino siya. Siya si Cassandra Imperial. Ang ama niya ay kayang bilhin ang buong hasyenda na ito ng 3 beses. Pero hindi siya makagalaw. Nakakadena siya sa upuang iyon dahil sa isang tingin mula sa isang matandang babae. Sa wakas, pagkatapos ng parang walang hanggang katahimikan, ibinaba ni Doña Amor ang kanyang mga kubyertos. Ang tunog ay malinis at may awtoridad. Agad na tumigil ang lahat. Lorenzo? Nagsalita si Doña Amor. Ang boses ay kalmado, pero may bigat na parang bakal. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang hasyendang ito. Ito ang buhay at alaala ng iyong ama. Ito ang ating pinagmulan. Opo, ma, sagot ni Lorenzo. Hindi nag-aangat ng tingin. Ang mga mata ni Doña Amor ay bumaling kay Cassie. Ang mga mata niyang matatalim ay tila kayang butasin ang kanyang kaluluwa. Cassandra, sabi nito, at sa unang pagkakataon, ginamit nito ang buo niyang pangalan. Sabi mo kanina, gusto mong maging isang Del Fuego. Gusto mong maging bahagi ng pamilyang ito. Hindi nakasagot si Cassie. Tumango lang siya. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa kanyang upuan. Ang pagiging isang Del Fuego ay hindi tungkol sa pangalan o sa yaman. Patuloy ng matanda. Bawat salita ay parang isang patak ng asido. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa lupaing kinatatayuan mo. Ito ay tungkol sa paggalang sa bawat butil ng kape na pinaghihirapan ng ating mga manggagawa. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kasaysayan na bumuo sa atin. Huminto ito at uminom ng tubig. Ang bawat galaw ay may layunin. Bibigyan kita ng pagkakataon, deklara ni Doña Amor. At sa mga salitang iyon, lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Hindi para sa akin, hindi para kay Lorenzo, kundi para sa sarili mo, para patunayan mo kung ano talaga ang halaga mo.
Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Cassie. Isang pagkakataon, ito ay isang pagpapahiya sa harap ng lahat. Mananatili ka dito sa hasyenda sa loob ng 1 buwan. Buwan, sabi ni Doña Amor, ang boses ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa anumang pagtutol. Titira ka dito hindi bilang bisita, kundi bilang isang nag-aaral. Sa umaga, sasama ka sa mga manggagawa sa anihan. Sa tanghali, tutulong ka sa kusina. Matututo kang magluto ng pagkaing nagmula sa ating lupa. Sa gabi, tutulong ka sa paglilinis. Matututunan mong pahalagahan ang bawat sulok ng bahay na ito sa pamamagitan ng sarili mong pawis. Napatanga si Cassie. Ito ay isang biro. Isang masamang biro. Siya, mag-aani ng kape, magluluto sa kalan na dikahoy, maglilinis. Ma, hindi naman po yata tama yan. Nagsimulang magsalita si Lorenzo. Tahimik, Lorenzo. Putol ni Doña Amor. Ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Ito ay usapan sa pagitan namin ni Cassandra. Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Napatingin si Lorenzo kay Cassie. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Cassie, please, subukan mo lang. Nandito lang ako. Tutulungan kita. Ang pagmamakaawa sa boses ni Lorenzo ang nagpagising kay Cassie. Nakita niya ang kanyang pagkakataon. Ito ang gusto ng matanda. Isang laro, isang hamon. Fine, hindi niya urungan ito. Nasa isip niya ang pag-alis, ang pag-walk out, ang pagtawag sa kanyang ama para ipabawi ang lahat ng investments nito sa kumpanya ng mga Del Fuego. Ngunit anong mangyayari? Mananalo si Doña Amor. Mananalo si Sofia na ngayon ay nakatingin sa kanya na may nagbabadyang ngiti. Sasabihin ng lahat na duwag siya. Na isa lang siyang spoiled brat na walang kayang gawin. At higit sa lahat, mawawala sa kanya si Lorenzo. Mawawala ang pangalang Del Fuego. Hindi. Hinding-hindi siya papayag na matalo. Dahan-dahang itinuwid ni Cassie ang kanyang likod. Inangat niya ang kanyang baba. Tiningnan niya si Doña Amor ng diretso sa mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Hindi ito determinasyon na matuto, kundi determinasyon na manalo. Tinatanggap ko po ang hamon, sabi ni Cassie. Ang boses niya ay malamig at matatag. Isang bahagyang pagtaas ng kilay lang ang naging reaksyon ni Doña Amor. Tumango ito. Mabuti. Manang Lita, ihatid mo si Cassandra sa kwarto niya. Sa guest room sa ibaba. Doon siya mananatili. Tumayo si Cassie. Hindi siya nagpaalam. Sumunod lang siya sa katulong. Ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakasunod sa bawat hakbang niya. Ang guest room sa ibaba ay malayo sa karangyaan na kanyang inaasahan. Simple lang ito. Isang kama na gawa sa kahoy, isang maliit na aparador, at isang bintana na nakatanaw sa madilim na hardin. Walang aircon, tanging isang ceiling fan. Ito ang kanyang kulungan. Pagkaalis ng katulong, ibinagsak ni Cassie ang sarili sa kama. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. Sumigaw siya sa unan, isang sigaw na walang tunog, puno ng pagkadismaya at puot. Nang mapagod siya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Idadial na sana niya ang numero ng kanyang ama nang biglang umilaw ang screen. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi pamilyar pero alam na alam niya kung kanino galing. Good luck sa bago mong buhay, Cassie. Let me know if you need help. Ang mensahe ay mula kay Sofia. Mas lalong nag-init ang ulo ni Cassie. Ibinato niya ang kanyang cellphone sa kabilang dulo ng kwarto. Humiga siya at tumitig sa kisame. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay parang nangaasar sa kanya. Tingnan natin. Bulong niya sa dilim. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa, Doña Amor. Kung sino ang huling tatawa sa ating lahat. Ang unang araw ng bagong buhay ni Cassie ay nagsimula sa isang katok sa pinto. Hindi ito ang marahan at magalang na katok na sanay siya, kundi isang sunod-sunod at malakas na pagtawag
na tila ginigising ang buong bahay. Nagising si Cassie na nagulat. Ang puso niya ay kumakabog. Tiningnan niya ang paligid ng simpleng kwarto at sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat. Hindi ito panaginip. Ito ang kanyang impyerno. Ma'am Cassie, gising na po. 5:00 na po ng umaga. Sabi ng boses ni Manang Lita mula sa labas. 5:00? Sa buong buhay niya, hindi pa yata siya nagising ng ganoon kaaga. Inis na bumangon si Cassie. Ang kanyang katawan ay nananakit dahil sa tigas ng kama. Naglakad siya papunta sa aparador at nakita ang mga damit na inihanda para sa kanya. Isang simpleng blusa, pantalon na pambukid, at isang pares ng murang tsinelas. Halos masuka siya sa itsura nito. Paglabas niya, ang Hacienda del Fuego ay abala na. Ang mga manggagawa ay nagkakape sa labas, naghahanda para sa isang mahabang araw. Ang amoy ng sinangag at tuyo ay nanggagaling sa kusina. Lahat sila ay napatingin sa kanya at nakita niya ang pagtataka sa kanilang mga mata. Ang iba ay halatang nagpipigil ng tawa. Manang Lita, ano ang gagawin ko? Tanong ni Cassie. Hindi maitago ang pagkainis sa kanyang boses. Sa kusina po muna kayo, ma'am. Kayo daw po ang magluluto ng almusal. Sagot ng matanda, walang emosyon. Pagpasok ni Cassie sa kusina, ang unang bumungad sa kanya ay ang kalaban niya. Ang kalan na dekahoy. May iilang piraso ng kahoy at dyaryo sa tabi nito. Magsaing po muna kayo, ma'am. Utos ng isa sa mga katulong, si Aling Feli, na halatang nasisiyahan sa panonood sa kanya. Sinubukan ni Cassie na sindihan ng apoy, pero ang usok ay pumapasok sa loob ng kusina, hindi sa labas. Napaubo siya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumuha. Ang kanyang mamahaling silk pajamas na suot niya pantulog ay nangamoy usok. Ang kanyang mga kuko na bagong manicure ay nadumihan ng uling. Pagkatapos ng halos 30 minuto ng paghihirap, sa tulong na rin ng pagtuturo ni Aling Feli, na halatang napipilitan lang, nagkaroon din ng apoy. Pero ang kanyang tagumpay ay panandalian lang. Ang sinaing niya ay naging tutong sa ilalim at hilaw sa ibabaw. Okay lang yan, ma'am, sabi ni Aling Feli. Hindi man lang sinubukang itago ang ngisi. Sanayan lang yan. Para sa tanghalian, ang utos ni Doña Amor ay magluto siya ng sinigang, isang simpleng sinigang na baboy. Kayang-kaya ko to, bulong ni Cassie sa sarili. Paano ba naman siya magkakamali sa isang simpleng ulam? Pero nagkamali siya ng malaki. Hindi siya nakinig sa turo ng mga katulong. Inilagay niya ang lahat ng sangkap ng sabay-sabay. Nilagyan niya ng napakaraming pampaasim dahil para sa kanya, mas maasim, mas masarap. Nang tikman niya ito, halos mailuwa niya. Ang sabaw ay sobrang asim na parang purong suka at ang karne ay matigas pa. Isang kumpletong kalamidad. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Mukhang kailangan mo ng tulong, Cassie. Lumingon siya at nakita si Sofia, nakangiti ng matamis. Nakasuot ito ng simpleng bestida, pero mukha pa ring elegante. Walang bahid ng pawis o dumi. I don't need your help, matigas na sagot ni Cassie. Oh, come on, sabi ni Sofia, lumalapit sa kalan. Hayaan mo na ako. Sinigang is my specialty. Sa harap ni Cassie, nagsimulang kumilos si Sofia ng may kahusayan. Inayos niya ang apoy. Iginisa niya ang mga sangkap sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa isang iglap, ang kusina ay napuno ng mabangong amoy. Ang mga katulong ay lumapit. Pinupuri ang galing ni Sofia sa pagluto. Ganyan talaga, Ma'am Sofia. Sanay na sanay, sabi ni Manang Lita. Nakatayo lang si Cassie sa isang sulok, parang isang estatwang puno ng galit. Bawat papuri para kay Sofia ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ginagawa siyang katawa-tawa ni Sofia sa harap ng mga taong dapat ay utusan niya. Sakto namang pumasok si Doña Amor. Hindi ito tumingin kay Cassie. Ang mga mata nito ay dumiretso sa niluluto ni Sofia. Tumango ito ng bahagya.
Isang pahiwatig ng pag-apruba. Ang simpleng gesturang yon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 salita ng panunumbat. Hindi na nakatiis si Cassie. Tumakbo siya palabas ng kusina, palayo sa mga tawa at papuri, palayo sa kanyang kahihiyan. Nagtago siya sa likod ng malaking bahay, sa ilalim ng isang puno ng mangga, at doon niya tinawagan ang nag-iisang tao na nakakampi niya. "Dad?" sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at luha. "Cassie, anak, kumusta ang bakasyon mo dyan?" Masayang tanong ng kanyang ama. "This is not a vacation, Dad. This is a prison." Sigaw niya sa cellphone. "That old woman, she's torturing me. Pinagtutulungan nila ako dito. Pinapahiya nila ako." "Ano? Sinong gumagawa niyan sa'yo? Sabihin mo sa akin." "Gusto ko nang umuwi, Dad. I hate this place. I hate these people." "Umuwi ka na. Ipapabook kita ng flight pabalik. Huwag mong hayaang tapak-tapakan ka ng mga probinsyanong yan." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Cassie ay gumaan ng kaunti. Tama ang ama niya. Hindi niya kailangang tiisin ito. Aalis siya. Bukas na bukas din. Ngunit pagsapit ng gabi, habang nag-iimpake siya ng palihim sa kanyang kwarto, pumasok si Lorenzo. Ang mukha nito ay pagod, pero may ngiti sa kanyang mga labi. May dala siyang isang tasa ng mainit na tsokolate. "Para sa'yo," sabi niya. Iniaabot ito kay Cassie. "Tablea, galing mismo sa mga tanim natin." Umupo ito sa tabi niya sa kama. "Alam kong nahihirapan ka, Cassie. Nakita ko kanina. Pero, salamat." Napakunot ang noo ni Cassie. "Salamat? Para saan?" "Salamat dahil sinusubukan mo. Para sa akin. Para sa atin," sabi ni Lorenzo, hinawakan ang kanyang kamay. "Hayaan mo lang si Mama. Ganoon lang talaga siya. Mahalaga lang talaga sa kanya ang mga tradisyon namin." Ang pagod at galit ni Cassie ay nagsimulang matunaw sa lambing ng boses ni Lorenzo. Ito ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. "Subukan mo lang intindihin si Mama," pakiusap ni Lorenzo. At sa mga salitang iyon, biglang bumalik ang lahat ng galit, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng sama ng loob. Inintindi? Paano niya iintindihin ang isang taong ginagawa ang lahat para ipahiya siya? Bigla niyang iwinaksi ang kamay ni Lorenzo at tumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Intindihin?" Halos pasigaw niyang sabi. Ang boses ay basag sa sobrang emosyon. "Paano ko siya iintindihin, Enzo? Buong araw niya akong pinahiya. Buong araw niya akong ginawang katatawanan sa harap ng lahat ng mga utusan niyo. At ngayon, sasabihin mo sa akin na intindihin ko siya?" Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Tiningnan niya si Lorenzo na may halong sakit at pagtatampo. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Hindi nakatulog si Lorenzo ng gabing iyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang huling sinabi ni Cassie. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Ang sakit sa boses nito, ang galit sa mga mata nito, lahat ay tumagos sa kanyang puso. Naiintindihan niya ang kanyang ina. Alam niya kung gaano nito pinapahalagahan ang mga tradisyon at ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Pero naiintindihan din niya si Cassie. Galing ito sa ibang mundo, isang mundo kung saan ang halaga ay nasusukat sa kinang at presyo. Paano niya maipapaliwanag ang halaga ng isang lumang mangkok na gawa sa putik sa isang babaeng sanay humawak ng mga kristal? Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang maipakita kay Cassie ang tunay na Hacienda del Fuego, hindi bilang isang pagsubok o parusa, kundi bilang isang tahanan. Ang kanyang tahanan, ang magiging tahanan nila. Bago pa man tumilaok ang mga manok, bumangon na si Lorenzo. Hindi siya dumaan sa kusina. Naglakad siya ng tahimik papunta sa kwarto sa ibaba kung saan natutulog si Cassie. Kumatok siya ng marahan. Walang sagot. Kumatok siyang muli. "Cassie?"
Mahinang tawag niya. Ako to, si Enzo. Narinig niya ang mahinang kaluskos at pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Cassie. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay namumugto pa sa pag-iyak. Ang suot niyang silk pajamas ay lukot na. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng isang sopistikada at matapang na babae. Ang nakita niya ay isang taong nasasaktan at nalilito. Anong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay paos. May ipapakita ako sa'yo. Sabi ni Lorenzo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samahan mo ako, please. Nag-alinlangan si Cassie, pero sa huli, tumango ito. Habang naglalakad sila palabas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanila. Ang buong hasyenda ay tulog pa, maliban sa iilang ilaw mula sa bahay ng mga manggagawa. Dinala siya ni Lorenzo sa pagitan ng mga hanay ng puno ng kape. Ang amoy ng mamasa-masang lupa at ng mga namumulaklak na kape ay humahalo sa hangin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Cassie, niyayakap ang sarili dahil sa lamig. Sa paborito kong lugar, sagot lang ni Lorenzo. Inalalayan niya si Cassie sa isang maliit at paakyat na daan. Madilim pa at ang tanging liwanag nila ay mula sa buwan na malapit ng magpaalam. Naramdaman ni Lorenzo ang pag-aatubili sa bawat hakbang ni Cassie, ang pag-iingat nito na hindi madumihan ang kanyang sapatos. Ngunit habang tumatagal, naramdaman din niya ang unti-unting pagtahimik nito na para bang dinadama na rin nito ang kapayapaan ng lugar. Nakarating sila sa tuktok ng isang maliit na burol. Mula roon, tanaw ang karamihan ng plantasyon ng kape na ngayon ay nababalutan pa ng manipis na hamog. Sa di kalayuan, nagsisimula ng mamula ang kalangitan, nagbabadya ng pagsikat ng araw. Dito ako pumupunta kapag nalulungkot ako o kailangan kong mag-isip, sabi ni Lorenzo habang umuupo sila sa isang malaking bato. Dito ako dinala ng lolo nung unang beses niya akong tinuruang maglakad sa plantasyon. Tumahimik si Cassie. Nakatingin lang siya sa papalabas na liwanag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Yung mangkok, Cassie. Nagsimulang magsalita si Lorenzo, maingat sa bawat salita. Hindi lang yun basta isang mangkok. Huminga siya ng malalim. Nagsimula ang lolo at lola ko na walang-wala. Ang tanging pag-aari nila ay itong kapirasong lupa na kinatatayuan natin at ang pangarap na magkaroon ng pinakamagandang kape sa buong Batangas. Nung nga ikakasal na sila, walang pambili si lolo ng singsing. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng putik mula mismo sa lupang ito, hinulma niya gamit ang sarili niyang mga kamay at ginawa niya ang mangkok na yon. Yan ang regalo niya kay Lola. Napatingin si Cassie kay Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang bakas ng pag-unawa. Sa mangkok na yan, sila unang nagsalo sa pagkain bilang mag-asawa. Patuloy ni Lorenzo. Ang boses niya ay puno ng damdamin. Sa tuwing mag-aaway sila, titingnan lang nila ang mangkok para maalala kung saan sila nagsimula. Simbolo yun ng pagmamahal nila. Ng pagsisikap nila, simbolo yun ng Hacienda del Fuego. Kaya para kay Mama, ang pagkasira noon ay parang pagkasira ng pundasyon ng pamilya. Natahimik sila ng matagal. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon na nagsisimula ng magising. Napayuko si Cassie, nakatingin sa sarili niyang mga kamay na malambot at makinis, walang kalyo. Walang bakas ng paghihirap. Naramdaman ni Lorenzo ang isang bahagyang panginginig sa kanyang mga balikat. Hindi ko alam, Enzo. Bulong nito, ang boses ay basag. Sorry. Sa sandaling iyon, habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, nakita ni Lorenzo ang isang butil ng pag-asa. Nawala ang mataray na si Cassandra Imperial.
Ang kaharap niya ngayon ay si Cassie lang, isang babaeng nasasaktan at sa unang pagkakataon, nagsisisi. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha nito. Nakita niya ang isang butil ng luha sa gilid ng mata nito. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan ito. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangunawa, pag-asa, at isang pangako ng panibagong simula. Tumugon si Cassie sa kanyang halik at naramdaman niya ang pag-relax ng katawan nito na parang sa wakas, ibinaba na nito ang pader na matagal na nitong itinatayo. Magiging okay din ang lahat, bulong ni Lorenzo nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngumiti si Cassie, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon mula nang dumating ito sa hasyenda. Ang ngiting iyon ang nagbigay kay Lorenzo ng lakas. Ang ngiting iyon ang nagsabing kaya nilang lagpasan ang lahat. Bumaba sila sa burol na magkahawak ang kamay, ang pakiramdam ay magaan at puno ng pag-asa. Habang papalapit sila sa malaking bahay, narinig nila ang isang malakas at masayang halakhak mula sa kusina. Pagpasok nila, ang magandang pakiramdam na kanilang naramdaman ay biglang naglaho na parang bula. Doon, sa gitna ng kusina, nakatayo si Sofia. Tumatawa habang tinutulungan si Doña Amor na maghalo ng isang malaking mangkok ng harinang gagamitin para sa pandesal. Sila ay nagtatawanan na parang matagal ng mag-ina, isang perpektong larawan ng pamilya. Nakita ni Lorenzo kung paano nanigas ang katawan ni Cassie sa kanyang tabi. Ang nangiti nito ay dahan-dahang nawala at ang kamay nito na hawak niya ay biglang nanlamig. Napansin sila ni Doña Amor. Ang ngiti nito ay bahagyang kumupas nang makita ang kanilang magkahawak na kamay, ngunit agad din itong bumalik nang bumaling ito kay Sofia. "Oh, nandyan na pala kayo," sabi ni Doña Amor. Ang boses ay kaswal. "Sofia, iha, dinalhan niya ako ng paborito kong puto bumbong mula sa bayan. Maaga pa siyang gumising para lang dito." Tumingin si Sofia sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tagumpay. "Wala po iyon, tita. Alam ko po kasing namimiss niyo na ito." Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa pag-asang kabubuo pa lamang sa puso ni Lorenzo. Ang perpektong umaga nila ni Cassie ay biglang nasira ng isang imahe ng pamilya na perpekto, masaya at kumpleto kahit wala si Cassie dito. Ang alaala ng halik ni Lorenzo sa tuktok ng burol ang naging gasolina ni Cassie. Ang imahe ni Sofia at Doña Amor na masayang magkasama sa kusina ay ang apoy na nagpaningas sa gasolinang yon. Sa unang pagkakataon, ang kanyang determinasyon ay hindi na lamang nagmumula sa galit o sa pagnanais na manalo. Mayroon ng halong pag-asa, isang maliit, marupok na pag-asa na baka nga may lugar para sa kanya sa mundong ito. Kung maiintindihan lang niya, kung maipapakita lang niya na kaya niyang magbago. Kaya nang sabihin sa kanya ni Manang Lita na ang gawain niya para sa araw na yon ay linisin ang lumang bodega sa likod ng bahay, hindi siya nagreklamo. Tumango lang siya, kinuha ang mga basahan at walis at nagtungo roon. Ang bodega ay parang isang libingan ng mga nakalimutang bagay. Maalikabok, madilim, at amoy luma. Sa dati niyang buhay, isang sulyap pa lang sa ganitong lugar ay tatalikod na siya at tatawag ng 4 na janitor. Ngayon, huminga siya ng malalim at nagsimula. Nagwalis siya, nagpunas ng mga lumang aparador. Inayos niya ang mga sako ng kung ano-ano. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo at likod at ang alikabok ay dumidikit sa kanyang balat. Pero hindi niya ininda. Sa bawat pagpunas niya sa isang lumang gamit, iniisip niya na binubura niya ang masamang impresyon na kanyang iniwan. Sa bawat pag-aayos niya, iniisip niya na inaayos niya ang gusot na kanyang ginawa. Habang naglilinis sa isang mataas na estante, nakita niya ang isang baul ng mga lumang libro.
Naalala niya ang sinabi ni Lorenzo tungkol sa kasaysayan ng pamilya. Baka dito niya mahahanap ang sagot. Baka may mga lumang cookbook dito. Maingat niyang ibinaba ang mga libro. Karamihan ay mga lumang nobela at mga talaan ng ani ng kape. Ngunit sa ilalim ng lahat, nakita niya ang hinahanap niya, isang makapal at itim na notebook. Ang mga sulat sa pabalat ay halos burado na, pero mababasa pa rin niya. Mga lihim na sangkap ng kusina ni Lola Remedios. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Cassie. Ito na yon, isang maliit na tagumpay. Sa kanyang pananabik, mabilis niyang hinila ang notebook. Ngunit sa paghila niya, nasagi niya ang isang maliit at mabigat na kahon na gawa sa kahoy na nasa likod nito. Blag! Nahulog ang kahon sa sahig. Ang takip nito ay bahagyang bumukas at mula sa loob ay lumabas ang ilang mga lumang litrato at sulat na nakatali ng isang kupas na laso. Kinabahan si Cassie. Maingat niyang pinulot ang kahon at ang mga laman nito. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng alikabok, at tiningnan ang mga litrato. Mga larawan ng isang masayang pamilya. Isang batang Lorenzo kasama ang isang lalaking kamukhang-kamukha niya. Sigurado siyang ito ang kanyang ama. Isang larawan ni Doña Amor. Noong kabataan nito, ang ngiti ay mas madalas at mas magaan. May isang partikular na litrato na kumuha ng kanyang atensyon. Dalawang pamilya, ang pamilya Del Fuego at isa pang pamilya na hindi niya kilala. Ang dalawang ama ay magkaakbay. Ang kanilang mga ngiti ay abot-tenga. Mukhang may nahanap kang kayamanan. Halos mapatalon si Cassie sa gulat. Paglingon niya, nakita niya si Sofia na nakatayo sa may pintuan. May dalang isang baso ng malamig na tubig. Nakangiti ito, pero ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naglilinis lang ako, sabi ni Cassie. Biglang nahiya sa kanyang maruming itsura. Nakita ko nga, sabi ni Sofia. Lumalapit at iniaabot ang tubig. Naawa naman ako sa'yo. Grabe naman magparusa si Tita Amor. Umupo ito sa tabi niya na parang hindi alintana ang alikabok. Tiningnan nito ang litratong hawak ni Cassie. Sabi ni Sofia, isang nostalgic na tono ang biglang lumitaw sa kanyang boses. Itinuro nito ang lalaking kaakbay ng ama ni Lorenzo. Si Don Rafael, ang pinakamatalik na kaibigan ng papa ni Enzo. Ninong niya rin yata yan. Don Rafael, ulit ni Cassie sa kanyang isip. Bakit parang pamilyarang pangalang yon? Parang isang tunog mula sa isang malayong panaginip na hindi niya matandaan. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Napakabait niyan, patuloy ni Sofia kinuha ang litrato at pinagmasdan ito. Palagi silang magkasama noon. Partner din sila sa negosyo. Sayang, malaki sana ang naitulong niya sa hasyenda kung hindi lang siya nalugi dahil sa isang business partner na manloloko. Manloloko. Ang salitang yon ay tumama kay Cassie na parang isang sampal. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lumakas. Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya narinig ang pangalang Rafael, pero mailap ang alaala. Ibinalik ni Sofia ang litrato. Well, that's life. May mga taong yumayaman sa paghihirap ng iba. Tumayo na ito. Sige, maiwan na kita. Mukhang marami ka pang gagawin. Pagkaalis ni Sofia, naiwan si Cassie na tulala. Hawak ang litrato. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang pangalang Rafael at ang salitang manloloko. Bakit siya kinakabahan? Ano ang koneksyon nito sa kanya? Anong ginagawa mo dyan? Isang malamig at matigas na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin at nakita si Doña Amor. Nakatayo sa may pintuan, ang muka ay walang ekspresyon. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa mga nagkalat na gamit o sa alikabok. Nakatutok ito sa litratong hawak niya. Narinig nito ang sinabi ni Sofia. Dahan-dahang lumapit si Doña Amor. Bawat hakbang nito ay mabigat. Kinuha nito ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Cassie. Don Rafael. Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng lungkot at isang nakatagong galit.
Tumingin ito kay Cassie. Ang mga mata ay naniningkit na parang sinusuri ang bawat sekreto ng kanyang pagkatao. Imperial. Sinabi ni Doña Amor ang apelyido ni Cassie, hindi bilang isang pangalan, kundi bilang isang tanong. Isang hinala. Nanlamig ang buong katawan ni Cassie. Ang kaba ay naging purong takot. Tinitigan siya ni Doña Amor ng diretso sa mata at nagtanong ito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Ano ang buong pangalan ng ama mo, Hija? Ang tanong ni Doña Amor ay binitawan na parang isang patalim sa gitna ng maalikabok na bodega. Ricardo Imperial po, sagot ni Cassie. Ang boses ay halos pabulong, puno ng pag-aalangan na hindi nito naitago. Ricardo. Ang pangalan ay tumama kay Doña Amor na parang isang malakas na sampal mula sa nakaraan. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon kasama ng mga alaala ng pagkakaibigang nasira at mga pangakong napako. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kinuha niya ang litrato mula sa sahig, maingat na ipinagpag ang alikabok at tumalikod. Tapusin mo ang paglilinis dito. Utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. At huwag mo nang pakialaman ang mga bagay na hindi sayo. Iniwan niya si Cassie roon, tulala at nanginginig. Ngunit hindi na ito mahalaga sa kanya. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang pangalang iyon. At ang multo na dala-dala nito. Naglakad si Doña Amor papunta sa opisina ng kanyang yumaong asawa. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang amoy ng lumang libro at tabako ni Armando ay nananatili pa rin. Isang paalala ng isang buhay na puno ng pagmamahal at katapatan. Umupo siya sa malaking silyang gawa sa Narra, ang silyang dating inuupuan ng kanyang asawa. Ipinatong niya sa mesa ang litrato ni Armando at ng kanyang kumpadre, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Rafael. Napapikit si Doña Amor at ang mga pader ng opisina ay tila naglaho. Bumalik siya sa isang gabi, halos 20 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas noon. Ang bawat patak sa bubong ay parang martilyo. Nakaupo si Rafael sa silyang nasa harapan niya ngayon, pero hindi ito ang Rafael na kilala niya. Ang masayahin, malakas tumawa, at laging may dalang pag-asa. Ang Rafael na kaharap niya noon ay isang basag na anino. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Wala na, Armando? Sabi ni Rafael. Ang boses ay basag. Lahat ay kinuha niya. Tumayo ang kanyang asawa, si Armando, at tinapik ang balikat ng kaibigan. Lalaban tayo, pare. Hindi tayo papayag. Umiling si Rafael. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Paano? Masyado siyang matalino. Masyadong tuso. Pinagkatiwalaan ko siya. Binigay ko ang lahat. Ang pangalan niya, Ricardo Imperial. Isang demonyo na nag-aanyong anghel. Minulat ni Doña Amor ang kanyang mga mata. Ricardo Imperial. Ang pangalan na sumira sa buhay ng kanilang kaibigan. Ang pangalan na naging dahilan ng unti-unting pagkamatay ng loob ni Rafael hanggang sa bumigay na rin ang kanyang puso. Naaalala pa niya ang sakit sa mga mata ni Armando habang pinapanood ang pagguho ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Kinuha ni Doña Amor ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang desisyon ay buo at matatag. Idinayal niya ang numero ng kanilang pamilya, abogado, isang taong pinagkakatiwalaan niya gaya ng pagtitiwala niya sa kanyang yumaong asawa. Attorney Mendoza, sabi niya nang sagutin ang tawag. Si Amor del Fuego ito. Doña Amor, napatawag po kayo. May maitutulong po ba ako? Mayroon, diretsong sabi ni Doña Amor. Huminga siya ng malalim. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Ricardo Imperial.
Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Lahat. Pag-uulit niya, may diin sa bawat pantig. Ang kanyang mga negosyo, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang nakaraan. Bawat dumi na kanyang itinatago. Gusto kong malaman. Masusunod po, Doña Amor. Sagot ng abogado. Bigyan niyo po ako ng ilang araw. Sa mga sumunod na araw, isang kumot ng lamig ang bumalot sa Hacienda del Fuego. Naging mas tahimik si Doña Amor, mas mapagmasid. Ang bawat galaw ni Cassie ay kanyang sinusubaybayan. Kapag nagwawalis ito, tinitingnan niya kung mayroon ba itong tiyaga. Kapag nagluluto ito, pinapanood niya kung mayroon ba itong respeto sa mga sangkap. Ngunit hindi na lang ito simpleng pagsubok. Ito ay isang investigasyon. Hinahanap niya ang bakas ng ama sa anak, ang anino ng ahas sa balat ng isang tupa. Nararamdaman ni Lorenzo ang tensyon. Paulit-ulit siyang nagtatanong. Ma, may problema po ba? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam dito sa bahay? Walang problema, anak. Lagi niyang sagot. Pinagmamasdan ko lang ang magiging asawa mo. Hanggang sa dumating ang tawag. Gabi na. Nag-iisa si Doña Amor sa opisina, binabasa ang mga lumang talaan ng hasyenda nang biglang tumunog ang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Attorney Mendoza sa screen. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Attorney, Doña Amor, may mga nalaman na po ako. Nakinig si Doña Amor. Sa bawat salita ng abogado, ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbabago. Ang hinala ay naging katiyakan. Ang katiyakan ay naging pagkumpirma. At ang pagkumpirma ay naging isang malamig na pangingilabot na sinundan ng isang nag-aapoy na galit. Ang mga litrato sa mesa, ang mga alaala, ang kasinungalingan, lahat ay nagkabuhol-buhol sa isang masakit na katotohanan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono, ang kanyang mga buko ay namuti. Nang matapos magsalita ang abogado, isang mahaba at nakakabinging katahimikan ang namayani. Naririnig lang niya ang sarili niyang paghinga. Ang pamilyang sumira sa kanilang kaibigan ay ang pamilyang malapit nang pumasok sa kanyang tahanan. Ang anak ng ahas ay ang babaeng minamahal ng kanyang nag-iisang anak. Sa wakas, nagsalita si Doña Amor. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, nanginginig hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Sigurado ka ba? Ang katahimikan sa opisina ay mabigat at nakakabingi. Pakiramdam ni Cassie ay nauubusan siya ng hangin. Ang tanong ni Doña Amor ay nakabitin pa rin sa ere, isang espada na nakatutok sa kanyang leeg. Ricardo. Ricardo Imperial po. Naibulong niya, at ang pagsambit sa pangalan ng sarili niyang ama ay parang isang pag-amin sa isang kasalanang hindi niya maintindihan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Amor. Isang ngiti na walang bahid ng saya, tanging pait at kumpirmasyon. Alam ko, sabi nito. Naglakad ang matanda papunta sa kanyang mesa. Mula sa isang drawer, kumuha ito ng isang makapal na brown envelope at inilapag ito sa mesa na may malakas na kalabog. Halika, utos nito. Tingnan mo. Nanginginig ang mga tuhod ni Cassie habang lumalapit siya. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay lumalakad siya patungo sa kanyang sariling bitayan. Binuksan ni Doña Amor ang envelope at inilatag ang mga laman nito sa ibabaw ng makintab na kahoy. Mga dokumento, mga kopya ng mga legal na papeles, mga lumang artikulo mula sa dyaryo. At sa gitna ng lahat, ang litrato ni Don Rafael na nakangiti sa tabi ng isa pang lalaki, isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong ni Doña Amor. Itinuturo si Don Rafael. Siya ang ninong ng anak ko, ang kumpadre ng asawa ko, ang matalik naming kaibigan. Ang pamilya niya at ang pamilya namin ay iisa. Tiningnan ni Cassie ang mga dokumento, mga pangalan, mga pirma, mga petsa.
Hindi niya maintindihan ang lahat, pero sapat na ang kanyang nakikita para maramdaman ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Si Rafael ay may pangarap, katulad ng asawa ko. Patuloy ni Doña Amor. Ang boses niya ay walang emosyon na parang nagbabasa ng isang ulat. Isang negosyo sa real estate, isang maliit na kumpanya na itinayo niya mula sa wala. Pero kailangan niya ng kasosyo, isang taong mapagkakatiwalaan. Dumampot si Doña Amor ng isang lumang news clipping. Ang headline, Emerging Property Developer Imperial Realty secures major deal. At doon pumasok ang ama mo, sabi ni Doña Amor. Ang bawat salita ay may lason. Isang Ricardo Imperial, isang kaibigan na nag-alok ng tulong, isang kasosyo na nangako ng katapatan. Pinagkatiwalaan siya ni Rafael, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang pera, ang kanyang mga ideya, ang kanyang tiwala. Ipinakita niya kay Cassie ang isang dokumento na may 2 pirma. Ang isa ay kay Rafael at ang isa ay sa kanyang ama. At ano ang ginawa ng ama mo? Tanong ni Doña Amor. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng panginginig dahil sa pinipigilang galit. Sa likod ni Rafael, gumawa siya ng mga pekeng dokumento. Kinuha niya ang mga kliyente. Unti-unti niyang inilipat ang lahat ng assets ng kumpanya sa ilalim ng pangalan niya. Nilinlang niya hindi lang ang kaibigan niya, kundi ang buong sistema. At nang malaman ni Rafael ang lahat, huli na. Wala na siyang pera, wala na siyang negosyo, wala na siyang pangalan. Winasak ng ama mo ang buhay niya. Hindi. Umiling si Cassie. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po totoo yan. Hindi ganyang tao ang daddy ko. Hindi? Kinuha ni Doña Amor ang isa pang dokumento. Ito ang kaso ng bankruptcy ni Rafael. At ito? Sabi niya, itinuturo ang isa pang news clipping, ang anunsyo ng pagbili ng Imperial Realty sa lahat ng natitirang ari-arian ng kumpanya ni Rafael sa napakamurang halaga. Hindi. Paulit-ulit na bulong ni Cassie. Ang kanyang mundo ay nagsisimulang umikot. Hindi ito maaari. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ang nagbigay sa kanya ng lahat. Isang manloloko? Sa gitna ng kanyang pagkalito at pagtanggi, ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang marinig mula sa kanyang ama. Sasabihin nito na kasinungalingan ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinadayal niya ang numero. Cassie? Anak, napatawag ka? Masayang bati ng kanyang ama sa kabilang linya. Dad, nagsimula si Cassie. Ang boses ay nanginginig. Dad, may kilala ka bang Don Rafael? Isang sandaling katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Saan mo narinig ang pangalang yan? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay biglang naging matigas at malamig. Nandito ako, sa Hacienda del Fuego, Dad. Sinabi sa akin ng nanay ni Enzo na niloko mo daw siya, na kinuha mo ang lahat sa kanya. Dad, please, sabihin mong hindi totoo. Nagmamakaawa na siya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Narinig niya ang isang malalim na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawa na walang saya. Negosyo yon, Cassie. Walang personalan. Masyadong malambot ang Rafael na yon, kaya siya bumagsak. Ganoon talaga sa mundo ng negosyo. May natatalo at may nananalo. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Pero kaibigan mo siya, Dad. Kaibigan? Walang kaibigan sa negosyo, anak. Ang mahalaga ay ang pamilya. Ginawa ko yon para sa'yo, para sa pamilya natin, para magkaroon ka ng buhay na hindi mo na kailangang maranasan ng hirap. Hindi na maintindihan ni Cassie ang mga sumunod na sinabi ng kanyang ama. Ang boses nito ay naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang karangyaan, ang pangalan, ang respeto,
Lahat ay itinayo sa pagdurusa ng ibang tao. Ang kanyang magandang buhay ay isang kasinungalingan na binayaran ng wasak na buhay ng iba. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig. Napahagulgol ng malakas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya at sakit. Ang kanyang iyak ay iyak ng isang taong nawalan ng lahat, lalo na ng sarili niyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagtangis, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Isang boses ang tumawag mula sa liwanag ng pasilyo, isang boses na puno ng pag-aalala at pagkalito. "Anong nangyayari dito, Ma?" Nag-angat ng tingin si Cassie. Nakita niya si Lorenzo, nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa kanyang inang nakatayo na parang isang hukom, patungo sa kanya na nakalugmok sa sahig na parang isang kriminal na nahatulan na. Ang tanong ni Lorenzo ay nabitin sa hangin, puno ng pag-aalala na unti-unting hinaluan ng takot. Nakita niya ang lahat sa isang iglap. Ang kanyang inang nakatayo na parang isang estatwa ng hustisya. Ang muka ay matigas at walang awa. Ang mga dokumento na nakakalat sa mesa, parang mga piraso ng isang masamang panaginip. At si Cassie, nakaluhod sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa bawat hagulgol. Ang muka ay basang-basa ng luha. Parang may isang malaking kamay na biglang dumukot sa dibdib niya at walang awang piniga ang kanyang puso. Lumapit siya. Ang kanyang unang reaksyon ay tulungan si Cassie. Itayo ito, yakapin, at protektahan mula sa kung anumang nagpapaiyak dito. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Isang tingin lang. Isang tingin na nagsasabing, "Huwag." "Maano to?" tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay naghahanap ng kasagutan. Bakit umiiyak si Cassie? Hindi sumagot si Doña Amor. Sa halip, dumampot ito ng isang lumang litrato mula sa mesa. Ang litrato ng kanyang ama at ni Ninong Rafael, at ipinakita ito sa kanya. "Naaalala mo ba siya, anak?" tanong ng kanyang ina. Ang boses ay malamig. "Naaalala mo ba si Ninong Rafael mo?" Tumango si Lorenzo. "Opo, Ma. Anong meron sa kanya?" "Alam mo kung paano siya nawalan ng lahat," patuloy ni Doña Amor. "Alam mo ang kwento, kung paano siya niloko ng isang kasosyo, isang ahas na tinuring niyang kaibigan, isang demonyo na sumira sa buhay niya at sa pamilya niya. Bawat salita ng kanyang ina ay parang isang yabag sa dilim. Unti-unti, isang nakakatakot na hinala ang nabubuo sa isip ni Lorenzo. Tumingin siya kay Cassie, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, pagsisisi at takot. At sa mga matang yon, nakita niya ang sagot. Ang lalaking sumira kay Ninong Rafael, sabi ni Doña Amor. Ang boses ay parang isang hatol, ay ang ama ng babaeng pakakasalan mo. Ang mga salita ay tumama kay Lorenzo na parang isang bala. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Napaurong siya ng isang hakbang na parang pisikal siyang tinulak ng bigat ng katotohanan. Umiling siya. Hindi maaari. Hindi po totoo yan, sabi niya. Pero ang kanyang boses ay mahina, walang panlaban. Tanungin mo siya, Lorenzo, sabi ng kanyang ina. Itinuro si Cassie. Tanungin mo kung nagsisinungaling ako. Lahat ng tingin ay bumaling kay Cassie. Ang buong mundo ni Lorenzo ay nakasalalay sa kanyang sagot. Cassie! Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Sabihin mong hindi totoo. Please. Pero ang tanging nagawa ni Cassie ay umiyak ng mas malakas. Ang kanyang hagulgol ay isang pag-amin. Isang pag-amin na sumaksak sa puso ni Lorenzo ng paulit-ulit. At doon, ang sakit ay naging galit. Isang nag-aapoy, mapanirang galit. Galit hindi lang kay Cassie,
kundi sa sarili niya, ang tanga niya, ang bulag niya. Lahat ng senyales, binaliwala niya. Ang pagiging arogante nito, ang kawalan ng respeto sa kanyang ina, ang pagbasag sa mangkok. Hindi lang yon isang mangkok. Simbolo yon ng lahat ng bagay na winasak ng pamilya nila. At siya, tinanggap niya ang babaeng ito sa kanyang tahanan. Ipinagtanggol niya, minahal niya. Kaya pala, sabi ni Lorenzo, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kaya pala ganoon na lang ang pagtrato mo sa mga bagay na mahalaga sa amin. Dahil sa pamilya nyo, walang halaga ang pinaghirapan ng iba. Ang mahalaga lang ay makuha ang gusto nyo, kahit sino pa ang masagasaan nyo. Enzo, hindi ko alam. I swear. Pagmamakaawa ni Cassie, sinusubukang tumayo. Hindi mo alam. Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Puno ng sakit at puot. O ayaw mo lang alamin? Nasiyahan ka sa buhay na ibinigay sa iyo ng ama mo? Isang buhay na itinayo sa mga luha at pagkasira ng pamilya ng ninong ko. At ngayon, nandito ka sa pamamahay ko, sa lupang pinaghirapan ng pamilya ko. Dala-dala ang pangalan ng pamilya ng mga manloloko. Lumapit siya kay Cassie. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, pero wala na siyang pakialam. Ang pagmamahal ko sa'yo, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ang mga pangarap natin, lahat pala yun. Isang malaking kasinungalingan, isang masamang biro. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Cassie, ang kamay kung saan nakasuot ang singsing na ibinigay niya, ang simbolo ng kanilang pangako. Isang pangako na ngayon ay wala ng halaga. Naramdaman ni Cassie ang kanyang intensyon at sinubukan nitong bawiin ang kanyang kamay. Enzo, please, huwag. Pero mas malakas siya. Sa isang marahas ngunit tiyak na galaw, hinubad niya ang singsing mula sa daliri nito. Ang diamante ay kumislap sa ilalim ng ilaw, isang malamig at walang buhay na kislap, isang simbolo ng pekeng karangyaan. Inabot niya ang nanginginig na kamay ni Cassie at inilagay ang singsing sa palad nito. Pagkatapos ay isinara niya ang mga daliri nito sa paligid ng singsing. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya hahayaang pumatak. Tapos na tayo, Cassie, sabi niya. Ang kanyang boses ay pinal, walang emosyon, at mas masakit pa sa anumang sigaw. Tapos na ang lahat. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, palayo sa babaeng sumira sa kanyang puso, palayo sa mga piraso ng kanilang nawasak na pangarap. Hindi niya nilingon si Doña Amor. Hindi niya pinakinggan ang mga hagulgol ni Cassie. Dire-diretso siyang lumabas ng bahay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Sumakay siya sa kanyang pickup truck. Pinaandar niya ang makina at ang ugong nito ay ang tanging tunog na nagpapakalmante sa nagwawala niyang damdamin. Pabilis ng pabilis ang kanyang pagpapatakbo palayo sa hasyenda, palayo sa lahat. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumatagos sa kadiliman ng gabi. Sa loob ng opisina, naiwan si Cassie na nakaluhod pa rin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Doon, sa gitna ng kanyang mga luha, ang singsing na minsang naging simbolo ng kanyang kinabukasan ay isa na lamang malamig na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Narinig niya ang papalayong ugong ng sasakyan ni Lorenzo, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan ng Hacienda del Fuego. Ang gabi ay dumaan na, parang isang lagnat na hindi gumagaling. Hindi umalis si Cassie sa sahig ng opisina. Doon siya nanatili, nakaluhod sa gitna ng mga piraso ng kanyang nawasak na buhay, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang singsing na binitiwan ni Lorenzo ay malamig sa kanyang palad, isang matigas na paalala ng katotohanan. Wala nang luha, naubos na. Ang natira na lang
ay isang blangkong pakiramdam, isang malalim na butas sa kanyang pagkatao na hindi niya alam kung paano pupunan. Bawat salita ay umuulit sa kanyang isip, ang galit sa boses ni Lorenzo, ang malamig na paghatol sa mga mata ni Doña Amor, at ang nakakagulat na pag-amin ng kanyang sariling ama. Ginawa ko yon para sa'yo, para sa kanya. Ang bawat mamahaling damit na isinuot niya, bawat magarbong handaan na dinaluhan niya, bawat paghanga na natanggap niya, lahat ay may bahid ng kasalanan, lahat ay nabili gamit ang mga luha at pagkasira ng ibang tao. Hindi lang siya isang spoiled brat, isa siyang magnanakaw na hindi man lang alam na siya ay nagnanakaw. Nang unang sinag ng araw ay tumago sa bintana ng opisina. Gumapang ito sa sahig at hinawakan ng kanyang mga paa. Liwanag. Isang bagong araw. Isang araw na wala ng Lorenzo. Wala ng kasal na aasahan. Wala ng kinabukasan sa Hacienda del Fuego. Ang pinakamadaling gawin ay tumayo, lumabas, at tumawag ng taxi pabalik sa Maynila. Umuwi sa kanyang ama, sa kanyang toring gawa sa kasinungalingan. Magkunwaring walang nangyari. Iyon ang gagawin ng dating Cassie. Pero ang dating Cassie ay namatay na rin kagabi, kasama ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay naninigas. Bawat galaw ay mabigat. Inilagay niya ang singsing sa ibabaw ng mesa ni Doña Amor, sa tabi mismo ng litrato ni Don Rafael. Isang tahimik na pagsuko. Ngunit sa halip na lumabas ng bahay, lumiko siya papunta sa likod. Lumabas siya sa hardin, kung saan nagsisimula palang magising ang mga halaman. Ang hamog ay nasa mga dahon pa. Ang lupa ay mamasa-masa. Wala siyang plano, wala siyang iniisip. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Anumang bagay para mawala ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Nakita niya ang isang matandang hardinero, si Mang Kiko, na nagsisimulang magbunot ng mga damo sa paligid ng mga tanim na rosas ni Doña Amor. Walang salita. Lumapit si Cassie. Lumuhod siya sa lupa. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa at naputikan at nagsimulang magbunot ng damo gamit ang kanyang mga kamay. Napatigil si Mang Kiko. Tiningnan siya nito na parang nakakita ng multo. "Ma'am Cassie, ano pong ginagawa niyo?" Hindi sumagot si Cassie. Nagpatuloy lang siya sa pagbunot. Ang kanyang mga daliri ay sumasakit sa paghila sa mga matitigas na ugat. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang mga katulong ay sumisilip mula sa bintana ng kusina, nagbubulungan. Si Cassandra Imperial, ang aroganteng nobya ng kanilang amo, ay nakaluhod sa putikan. Sa una, inisip nilang lahat na isa lang itong palabas. Ngunit lumipas ang mga oras, ang araw ay tumaas at uminit. Ang pawis ay bumasa sa buhok at likod ni Cassie. Ang kanyang mga kamay ay nagkasugat at namula. Pero hindi siya tumigil. Nang tanghali, lumabas si Manang Lita. "Ma'am Cassie, halika na po. Kumain na po kayo." Umiling lang si Cassie. "Hindi po ako nagugutom." Ang unang araw ay naging pangalawa at pagkatapos ay pangatlo. Ang rutina ni Cassie ay simple. Gigising siya bago pa sumikat ang araw. Lalabas siya at gagawin kung anuman ang pinakamabigat na trabahong makita niya. Isang araw, nagbuhat siya ng mga paso kasama si Mang Kiko. Sa isa namang araw, tumulong siyang magkalkal ng lupa para sa mga bagong tanim na gulay. Hindi siya nagsasalita maliban kung kinakailangan. Hindi siya humihingi ng tulong. Tinitiis niya ang sakit ng kanyang katawan at ang mga tingin ng panghuhusga mula sa mga tao sa paligid. Ang dating pagtataka ng mga manggagawa ay unti-unting napalitan ng isang tahimik na pag-unawa. Ang kanilang mga bulungan ay naging katahimikan. Minsan, may nagiiwan ng isang baso ng tubig sa tabi niya. Minsan, may nag-aabot sa kanya ng pamunas. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ni Doña Amor ang lahat. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata,
Ang dating galit ay napalitan ng isang komplikadong pagtataka. Hindi niya maintindihan. Inaasahan niyang tatakbo si Cassie pabalik sa kanyang ama sa unang pagkakataon. Pero naroon pa rin ito, araw-araw, nagpapapagod sa ilalim ng araw na parang isang kaluluwang nagsisisi. Ilang araw ang lumipas, isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga sako ng butil ng kape sa kamalig. Isang pamilyar na pickup truck ang pumasok sa hasyenda. Bumalik na si Lorenzo. Nakita siya ni Cassie mula sa malayo. Ang kanyang itsura ay mas pagod kaysa dati. Mayroon na itong kaunting balbas. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Nagtama ang kanilang mga paningin sa isang saglit. At mabilis na nag-iwas ng tingin si Cassie. Ang puso niya ay kumabog sa hiya at sakit. Bumaba si Lorenzo mula sa sasakyan. Naglakad siya papasok ng bahay. Hindi man lang siya tiningnan. Parang isang estranghero. Isang masakit na paalala na wala na talaga. Ipinagpatuloy na lang ni Cassie ang kanyang ginagawa. Kasama niya ang dalawang manggagawa sa pagbubuhat ng isang mabigat na sako ng kape papasok sa bodega. Nanginginig ang kanyang mga braso sa bigat. Ang kanyang hininga ay kinakapos. Paglabas niya ng madilim na bodega, pabalik sa sikat ng araw, hapo at pawisan, napatigil siya. Nakatayo roon si Lorenzo. Ilang talampakan lang ang layo. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang damit na puno ng dumi. Ang kanyang mukha na may bahid ng lupa. Ang kanyang buhok na magulo. At ang kanyang mga kamay na halatang nasusugatan. Ito ang unang pagkakataon na nagkatitigan sila nang matagal mula noong gabing iyon. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang hangin na dumadaan sa mga puno ng kape at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ang imahe ni Cassie na pawisan at marumi ay sumunod kay Lorenzo hanggang sa kanyang pagtulog. Sa loob ng ilang araw na pag-iwas niya sa hasyenda, sinubukan niyang burahin ito sa kanyang isip. Nagpunta siya sa Maynila. Sinubukang ibaling ang atensyon sa trabaho, pero walang nangyari. Ang sakit ng pagkakatraidor ay nandoon pa rin, ngunit ngayon may bago ng kasama. Isang nakakalitong larawan ng babaeng minahal niya na nagbubuhat ng sako ng kape. Hindi niya maintindihan bakit hindi pa ito umuuwi. Bakit niya pinapahirapan ang sarili? Isa ba itong palabas? Isang paraan para makuha ulit ang simpatya niya? Ang galit niya ay nagsisimulang humupa at ang naiiwan ay isang malawak na kalituhan. Isang umaga, habang nagkakape siya sa beranda, lumapit si Sofia. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng ensaymadang dala nito, pero ang mga mata ay may kalkulasyon. "Enzo, kamusta ka na?" Malambing na tanong nito. "Nag-aalala na kami sa'yo ni Tita Amor." "Okay lang ako," sagot ni Lorenzo. Hindi ito tinitingnan. "May balita ako," sabi ni Sofia, umuupo sa tapat niya. Nasa bayan daw si Ana, ang anak ni Don Rafael. Narinig ko lang sa palengke. Hindi ba't maganda kung imbitahin natin siya para sa merienda? Para makita niya na hindi natin sila nakakalimutan. Biglang kinabahan si Lorenzo. Si Ana. Ang buhay na testamento ng kasalanan ng mga imperial. Hindi magandang ideya yan, Sofia. Bakit naman? Giit ni Sofia, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ito na ang pagkakataon para maipakita natin ang suporta natin at para na rin makita ni Cassie kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ng pamilya niya. Baka makatulong yon para matauhan siya. Naintindihan ni Lorenzo ang tunay na plano ni Sofia. Ito ay isang bitag, isang pampublikong pagpapahiya. Gusto niyang tumanggi, pero bago pa siya makapagsalita, lumabas si Doña Amor. "Magandang ideya yan, Sofia," sabi ng kanyang ina. Ang boses ay kalmado. Pumayag ito. At alam ni Lorenzo na kapag nagsalita na ang kanyang ina, wala nang atrasan. Ito na ang magiging huling pagsubok. Kinahapunan,
Ang lamesa sa beranda ay nakahanda. Mayroong mainit na tsokolate at mga kakanin. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Naroon si Doña Amor, si Sofia at si Lorenzo. At sa isang sulok, nakaupo si Cassie na pinatawag mula sa kanyang pagtatrabaho sa hardin. Malinis na ito, pero bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagod at sa kanyang mga kamay ang mga gasgas. Dumating si Ana, isang babaeng nasa mga 40 na. Ang mukha ay may guhit ng hirap at pait. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng hinanakit na hindi pa nawawala. Sa una, naging magalang ang lahat. Kumustahan? Mga alaala ng nakaraan. Ngunit alam ni Lorenzo na ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. At si Sofia ang nagpakawala ng kidlat. Ana, gusto ko palang ipakilala sa'yo. Sabi ni Sofia, ang boses ay sobrang tamis. Iginaya niya ang kanyang kamay patungo kay Cassie. Siya si Cassandra, Cassandra Imperial. Ang apelyido ay parang isang bomba na sumabog sa gitna nila. Nanigas si Ana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pagkatapos ay nanliit sa galit. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Imperial? Ulit niya. Ang boses ay puno ng kamandag. Anak ka ng demonyong yon? Walang nakapagsalita. Lahat ng mata ay nasa kay Cassie. Pinanood ni Lorenzo si Cassie. Ang puso niya ay kumakabog. Inaasahan niya itong tumayo, magdahilan, o tumakbo. Pero hindi. Nanatili itong nakaupo. Tinatanggap ang bawat salita. Dahil sa ama mo. Sigaw ni Ana. Ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil sa ama mo, namatay ang tatay ko na walang-wala. Isang basahan. Mula sa isang respetadong tao, naging pulubi siya. Alam mo ba kung anong pakiramdam na makita ang tatay mong umiiyak gabi-gabi dahil sa kahihiyan? Alam mo ba kung anong pakiramdam na ihinto ang pag-aaral mo dahil wala na kayong pambayad? Hindi. Dahil habang kami nagdurusa, kayo nagpapakasasa sa pera na ninakaw nyo sa amin. Ang bawat salita ay isang latigo. Nakita ni Lorenzo ang sakit sa mukha ni Cassie, pero walang pagtatanggol. Tanging pagtanggap. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panunumbat, tumayo si Cassie. Inaasahan ni Lorenzo na aalis na ito, pero humarap ito kay Ana. At sa harap nilang lahat, dahan-dahan itong yumuko. Isang malalim, magalang na pagyuko. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nito ay puno ng luha. Ngunit ang boses ay matatag at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Lorenzo mula dito dati. Ang bigat ng tunay na pagsisisi. Walang salita ang makakapagbura sa sakit na idinulot ng pamilya ko. Sabi ni Cassie. Ang boses ay malinaw sa kabila ng panginginig. At wala akong karapatang humingi ng kahit ano mula sa inyo. Pero mula sa kaibuturan ng puso ko, taos-puso akong humihingi ng tawad. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si Ana ay natigilan, hindi inaasahan ang reaksyon. Si Sofia ay natulala. Ang kanyang plano ay gumuho sa harap niya. At si Lorenzo, sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat. Hindi na niya nakita ang aroganteng socialite. Hindi na niya nakita ang anak ng isang manloloko. Ang nakita niya ay isang babaeng buong tapang na hinarap ang multo ng nakaraan. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kapayapaan ng iba. Isang babaeng natutong magpakumbaba sa pinakamasakit na paraan. At sa sandaling iyon, alam niyang mahal pa rin niya ito. Mas malalim pa kaysa dati. Nakita niya ang paggalaw ni Sofia mula sa gilid ng kanyang mata na tila may sasabihin pa. Bago pa ito makapagsalita, tumayo si Lorenzo. Tama na, Sofia. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tumingin siya sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa mukha nito. Isang halos hindi mahahalata
ngunit tiyak na pagtango. Isang pagtango na para kay Cassie. Umalis si Ana na walang imik. Ang galit ay napalitan ng isang komplikadong emosyon. Sumunod na umalis si Sofia. Ang mukha ay puno ng pagkatalo. Naiwan si Doña Amor, na tumayo at pumasok sa loob ng bahay nang walang salita. Naiwan silang dalawa ni Cassie sa beranda. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel na liwanag. Walang nagsasalita. Sa isang puno ng kape malapit sa kanila, isang puting bulaklak ang nahulog dahil sa hangin at lumapag sa sahig na kahoy. Pinulot ito ni Lorenzo. Lumapit siya kay Cassie, na nakayuko pa rin. Dahan-dahan, maingat na parang isang bagay na napakahalaga, isinuksok niya ang maliit na bulaklak sa likod ng tainga nito. Sa kanyang buhok, nag-angat ng tingin si Cassie. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi masabi. "Let's start over," bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng lahat ng sakit, pag-asa, at pagmamahal na kanyang naramdaman. From the very beginning, ang mga sumunod na buwan sa Hacienda del Fuego ay hindi minarkahan ng mga malalaking kaganapan o dramatikong pag-uusap. Sa halip, ang pagbabago ay dumating na parang pagtubo ng mga bagong usbong ng kape. Tahimik, dahan-dahan, ngunit tiyak. Hindi bumalik ang singsing sa daliri ni Cassie. Hindi rin sila nag-usap tungkol sa kasal. Ang sinabi ni Lorenzo na magsimula sa simula ay kanilang tinupad sa pinakapayak na paraan. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula sa mga tasa ng kape sa umaga, bago pa man mag-umpisa ang trabaho sa hacienda. Mag-uusap sila hindi tungkol sa nakaraan o sa hinaharap, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga ibon, ang amoy ng lupa pagkatapos umulan. Natutunan ni Cassie na pakinggan ang katahimikan sa pagitan ng kanilang mga salita. Natutunan ni Lorenzo na tingnan si Cassie hindi bilang isang nobya o isang problema, kundi bilang isang tao. Isang taong unti-unting hinahanap ang kanyang sarili. Nanatili si Cassie sa kanyang maliit na kwarto sa ibaba at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain hindi na bilang isang parusa o pagbabayad sala, kundi bilang kanyang ambag sa tahanan. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot at makinis, ay nagkaroon na ng mga kalyo. Ngunit sa bawat kalyo, mayroong isang kwento ng pagkatuto. Natuto siyang kilalanin ang pagkakaiba ng barako at robusta. Natuto siyang magluto ng adobong manok sa gata na hindi na kailangan ng cookbook. At higit sa lahat, natuto siyang hanapin ang kaligayahan sa pagtatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, sa pakiramdam ng pagod na may kabuluhan. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang namuo sa pagitan niya at ni Doña Amor. Isang hapon, nakita ni Cassie si Doña Amor sa likod bahay, nakaupo sa harap ng isang maliit na potter's wheel. Mayroon itong isang tipak ng putik, ang parehong uri ng putik na ginamit noon para sa nabasag na mangkok. Walang salita. Lumapit si Cassie. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan ng layo, at pinanood lamang ang matanda. Ang mga kamay ni Doña Amor, kahit na may edad na, ay tiyak at puno ng karunungan habang hinuhulma nito ang putik. Ang putik ay umiikot. Nagkakaroon ng anyo. Sumusunod sa bawat dampi ng kanyang mga daliri. Ang paghulma ng putik ay parang paghubog ng buhay, Hija. Sabi ni Doña Amor, hindi tumitingin kay Cassie. Kailangan ng pasensya. Kailangan ng tamang diin. Hindi masyadong malakas para hindi masira. Hindi masyadong mahina para hindi bumagsak. At kung magkamali ka man, huminto ito sa pag-ikot ng gulong. Kinuha nito ang nabubuong mangkok. Pinagsama-sama ulit ito hanggang sa maging isang bola na lang ulit ng putik. Maari kang laging magsimula muli. Iyon ang unang pagkakataon na kinausap siya ni Doña Amor nang may lambing sa boses. Sa mga sumunod na araw, naging ritual na nila iyon. Pagkatapos ng mga gawain sa hacienda, uupo si Cassie sa tabi ni Doña Amor at manonood. Hanggang sa isang araw,
Inalok siya ng matanda ng isang piraso ng putik. Subukan mo, sabi nito. Sa una, ang ginawa ni Cassie ay walang hugis at palaging bumabagsak. Ngunit hindi siya pinagalitan ni Doña Amor. Tinuruan siya nito kung paano damhin ang putik, kung paano makinig sa sinasabi nito. At dahan-dahan, sa ilalim ng gabay ng matanda, isang maliit at hindi perpektong mangkok ang nabuo sa kanyang mga kamay. Habang pinagmamasdan nilang dalawa ang mangkok na gawa ni Cassie, dumating si Lorenzo, may dalang 3 tasa ng mainit na kapeng barako. Ngumiti siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Mukhang may bago na tayong paboritong tasa. Biro niya, inabot niya ang isang tasa kay Cassie at ang isa sa kanyang ina. Umupo siya sa pagitan nilang dalawa. Walang nagsalita. Ang 3 sa kanila ay tahimik na uminom ng kape habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong hasyenda. Ang suot ni Cassie ay isang simpleng bestida. Wala siyang suot na alahas, maliban sa isang maliit na bulaklak ng kape na isinuksok ni Lorenzo sa kanyang buhok kaninang umaga. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagiging arogante. Tanging isang kapayapaan na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito ang engrandeng pagtatapos na pinangarap niya noon. Walang malaking kasalan, walang mamahaling regalo, walang anunsyo sa lipunan. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa pagitan ng lalaking minamahal niya at ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magsimula muli, sa gitna ng amoy ng kape at lupa, naramdaman ni Cassie na sa wakas nakauwi na siya. Ang kanyang bagong buhay ay hindi isang tropeo na kailangang ipagyabang, kundi isang maliit na mangkok, hindi perpekto, may mga marka ng paghihirap, ngunit buo, at hinulma ng kanyang sariling mga kamay. Tumingin silang 3 sa malawak na taniman ng kape, kung saan ang mga bagong bulaklak ay nagsisimula ng mamukadkad, isang pangako ng panibagong ani, isang pangako ng panibagong simula. At dito sa Hacienda del Fuego, sa amoy ng bagong lutong kape at sa pangako ng bawat bagong umaga, nagtatapos ang kwento ni Cassandra at Lorenzo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Mahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging totoo sa akin sina Cassie, Enzo, at maging si Doña Amor. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asa. Naging isang hamon at isang karangalan na bigyang buhay ang paglalakbay ni Cassie mula sa pagiging arogante patungo sa pagpapakumbaba at ang pagkatuto ni Lorenzo na ang tunay na pag-ibig ay mas malalim pa sa unang tingin. Sana, sa kwentong ito, naipadama namin sa inyo na ang tunay na halaga ay hindi na susukat sa yaman o sa kinang ng pangalan, kundi sa kakayahang magpakumbaba, umunawa at magpatawad, na sa bawat pagkakamali, laging may puwang para sa pangalawang pagkakataon at ang pagpapatawad para sa sarili at para sa iba, ang siyang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Cassie at Enzo? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal, kilig bawat sandali.